Hello mga ka-sweets! Today is October 11. May dalawang cake tayo na order. Bali, itong unang ginagawa ko ay 7 by 3. Chocolate cake ang flavor nito at meron lang itong printable topper. So, ini-slice ko siya ng tatlo para mas marami tayong feeling na mailagay. Kasi mas gusto ko yung mas manipis yung cake para mas nalalasahan ni client yung icing na feeling nga niya sa loob. New customer yung nag-order sa akin. First time niya lang mag-order sa akin. Nakita niya lang daw yung cake ko kasi yung pinsan niya nag-order sa akin. Doon niya lang daw nakita yung aking cake. Sabi nga niya, ang layo-layo doon ang pinag-orderan niya. Meron naman daw pala sa malapit. So after ko ang icingan to, nire-ref ko muna kasi cramp coating pa lang naman to. Mamaya na yung final coating niya. So proceed naman muna tayo sa second cake habang pinapaset ko muna sa ref yung kanyang icing. So ito naman second cake natin ay kapitbahay ko lang naman din yung nag-order. Sobrang suki ko na to. Hello Tin, thank you sa pag-order sa cake ko. Thank you sa taon-taon na pagtitiwala mo sa Gelay Sweets. So ito namang cake na to ay full fondant, lahat edible. Ultimo yung kanyang cupcakes, edible din. May kasama pala tong 24 cupcakes. Ang size ng cake na to ay 8 by 7, medyo mataas siya. Kung makikita nyo pala, kapag nag-i-slice ako ng cake, ay nilalagyan ko ng toothpick. Kasi nga, dahil nga na duduling ako, hindi ko matandaan kung saan yung pinag-slicean niya. So, para tanda ko, magpantay yung pagkabit ko, nilalagyan ko ng toothpick. Pinatong ko na nga yung isang cake at dyan ko na lang din siya hinati sa taas ng cake niya. Ang pinangahati ko lang pala ay bread knife lang kasi meron naman ako talaga na pang slice pero ewan ko tuwing ginagamit ko yun talagang tumatabingi. Masanay ako dito sa bread knife. Pinatong ko na nga yung pang last layer. Bali, inabot na 4 layers lahat tong cake. At lalagyan natin ng dowel para siguradong hindi dudulas yung ating cake kahit na napakalapit lang naman ng pagdideliveran nito. Sinicure ko pa din kasi mahirap na. Alam nyo ba kung gaano kabigat tong cake na to? Sobrang bigat. Siguro tumitimbang to ng nasa 5 kilos. Parang ganon siya kabigat. Kung titignan nyo lang na ganito lang siya, pero grabing bigat, sobrang sumakit yung likod ko dyan kasi ilang beses siya labas-pasok sa ref dahil nga kailangan nasa-set ng maayos yung ganache para matibay na matibay siya kapag nilagyan natin siya ng fondant ay hindi didikit yung chocolate sa fondant. Kaya mahal ang mga fondant cake kasi bali 2 beses siya malalagyan ng icing dahil ito nga chocolate ganache plus yung fondant na ibabalot natin mamaya. Kaya talagang medyo mahal talaga kapag fondant cake and sobrang matrabaho talaga siya, hindi biro. Hindi katulad kapag icing, nabalutan mo na siya ng icing, okay na. So, cramp coating lang muna. Ayan, nilalagay ko na ulit siya sa ref. Then, proceed na naman ulit tayo dito sa aking isang cake. Ito naman yung aking tatapusin habang siniset naman yung isang cake para hindi naman masayang yung oras natin. So, ito na nga, fast forward. Nawala na pala ako ng memory. Hindi ko napansin. Hindi na pala nakaplay yung aking video. So, natapos na nga yung isang cake ko. Proceed naman ako dito ngayon sa topper naman nung full fondant cake ko. Bali, basto, ginawa ko na siyang cake then tapos babalutan ko to ng fondant kaya ayan binabalutan ko na siya ng chocolate ganache ngayon. So pinaset ko rin ulit sa ref yun dahil nga para pag binalutan ng fondant hindi ako mahirapan. Habang naka-ref naman yung aking topper at saka yung isa kong cake ay proceed naman ako dito sa aking cupcake para hindi naman masayang yung aking oras. So yung mga icing para ng cupcake ko finlat ko talaga yan para magandang tignan mamaya kapag nilagay yung mga toppers niya. After maglagyan ng icing yung mga cupcakes at eto nga binalutan ko na nga ng fondant yung aking topper na base para mamaya lalagyan na lang ito ng details ni Papa Tobe. On the spot talaga tong topper na to. October 11 ang pick up ng cake. October 11 ko na din siya ginawa kasi nga cake siya, hindi siya pwedeng gawin ng ahead of time kasi baka masira naman yung cake dahil pag nabalutan na to ng fondant hindi na to pwedeng ibalik sa ref. Magi-stay na talaga siya dapat sa room temp. Ayan, natapos ko ng balutan ng ating topper at ito na nga yung isang cake. Malapit na itong pick-upin. Pipick-upin to ng 1 PM kaya lalagyan ko na siya ng icing at after kong lagyan ng
Lalagyan ko lang naman siya ng design sa gilid. After ko nang malagyan ng design sa gilid, ay matutulog naman na ako kasi wala pa akong tulog. Magdamag nga akong gumagawa ng cake dyan dahil madaling araw ako nag-umpisa. So after ko malagyan niya ng design, matutulog ako. At si Papa Tobe naman, lalagyan niya naman ng details yung yung bus na ginawa ko kanina. Nakaidlip na nga ako ng konti, kaya pagkagising ko, ginawa ko naman agad tong mga cupcakes para bago ko balutan ng fondant yung cake, tapos na lahat tong cupcakes kasi malapit na din. Anong oras na to? Parang nasa 3 p.m. na yata to ng hapon. Medyo ngarag na nga, nagmamadali na talaga sobra dahil paggising ko ay tinatapos pa rin ni Papa Tobe nga yung bus, hindi pa rin niya tapos. Kaya sabi ko, ako na ang gagawa ng ibang details kasi may mga details pa rin akong hindi natapos do sa cake kasi may mga puno-puno pa yon. So, eto na nga, hindi na talaga ako nakapag-video habang nilalagay yung fondant, habang binabalutan ko ng fondant kasi sobra talaga nagmamadali na talaga ako. Talagang wala na akong oras pa na mag-video-video. Kaya eto, tapos na ang ating cake. Nilalagay ko na lang dyan yung mga ibang details, katulad niyan yung mga damo-damo at yung mga iba pang mga design niya. Pero almost done na nga tong cake na to, patapos na. At ayan nga, nakikita nyo ba, yan nga yung cake na binalutan ko ng fondant, yung bus na nasa taas. Sobrang tagal daw nilagyan ni Papa Tobe ng details kasi sobrang ganyan lang yan. Nakala nyo maliit lang isang tignan pero ang daming detalye na inilagay dyan. Kung makikita nyo kanina, nagkamali pa nga ako. Nilagay ko mga butterfly. Pag zoom namin ng picture na pinaggayahan namin ay hindi naman pala butterfly yon, mga flowers pala yon. Tapos na ang cake. Eto, maganda naman ang kinalabasan ng cake. Medyo hindi lang ako nasatisfy dun sa kanyang fondant. Medyo nagkaroon ng mga elephant skin. Hindi ko alam kung bakit. Dahil nga siguro sa sobrang pagmamadali ko, baka nasobrahan ako ng hila sa fondant. Pero okay naman, maganda naman din ang kinalabasan ng ating cake. At ayan nga, medyo nire-retouch ko pa nga siya dyan. Pinipilit ko pa nga na matanggal yung ibang elephant skin. Pero talagang yung iba ayaw na talagang matanggal. Sa sobrang pagmamadali ko, nahila ko yung fondant. Ayan, naging elephant skin tuloy yung iba. So okay naman, yung final naman ng cake, napakaganda naman ang kinalabasan. Ayun lang, thank you for watching mga ka-sweets. Bye-bye!